question, Dano Tingkungko, GMA News. The mic, please. Good afternoon. Senate President Pro Tempore Ping Lacson suggested that the government tap the United Nations Convention Against Corruption, or UNCAC, to help locate and arrest fugitive former Congressman Saldico in relation or in addition to the Interpol Red Notice. Is Malacanang open to this approach, and has President Marcos directed the DOJ, Ombudsman, or DFA to explore invoking UNCAC for international cooperation? Opo, nakausap po mismo natin ang DFA, ang DOJ, at pati na po ang DILG. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Sa parte naman po ng DOJ, base po sa kanila, wala pa pong aktibong ugnayan with UA at invocation of UNCAC. Interpol pa lang po ang coordination. Okay? At mula naman po kay Secretary John Vic, sinabi po niya, the matter has been referred to the Commission for Transnational Crimes. I am certain that the option mentioned by Senator Ping is part of the agenda. Follow-up question from Eden Santos, Net25. Yes, good afternoon po. Dito po sa pakikipag-ugnayan natin, hindi lang naman po sa UNCAC, ano po, yung Interpol ay may ugnayan na po ang bansa natin, ng ating gobyerno. Ito po ba'y nangangahulugan na yun pong ating intelligence gathering ay nagkakaroon po ng medyo problema, at sa laki po ng Intel Fund ng Office of the President, ganun po ba katagal bago po natin maibalik sa bansa natin yung isang itinuturing na pong fugitive ng ating gobyerno? Kailan lamang po nagkaroon ng warrant of arrest? Are we referring to Mr. Saldico? Yes. Kailan lamang po nagkaroon ng warrant of arrest? Kung di tayo nagkakamali, last week, 2 weeks ago. But hindi po ibig sabihin ito na napakatagal na po. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang DILG, DFA, at hindi po ito, wala pong kinalaman to sa Intel Funds. Next question is from Christian Bascones, PRTV. Aside from Saldico, Yusek Claire, no. 10 days before Christmas, ngayon ang pangako ng Pangulo, makukulong na ang mga nasasangkot sa flood control scandal before Christmas. If we remember right, 37 po yung nabanggit niya ng mga individual ang nasa listahan ng Pangulo. Ang tanong po ng taong bayan, may makukulong pa po ba bago matapos ang taon o bago magpasko? Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon mai-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda ang Pasko dahil sa mga nasangkot sa maanumalyang flood control project. So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Next question is Clay Pardilla from PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, dati China's actions were directed at PCG and BFAR vessels. Pero for the first time po, in the most recent incident, around 20 fishing boats of Filipinos in Escoda Shoal were subjected to water cannoning and dangerous maneuvers. Some sustained injuries. How concerning is this for the President? And what is his directives to the National Security Council and the DFA in addressing the issue? Thank you po. Unang-una po nasabi na po ng DFA na kinokondem po natin ang nasabing insidente at nakausap po mismo natin si Commodore Tariela at ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga
strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. Ma'am, sorry, magpa-file po ba ng diplomatic protest? Ipapaubayo ko po ang katanungan na yan kay Secretary Lazaro. Next question, Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Magandang hapon po. Yusek, ano po ang posisyon ng Malacanang tungkol dito sa medical assistance for indigents and financially incapacitated patients or MyFIP? Kasi may mga grupo and personalities including Shelo Magno and Cardinal David na kino-question itong pagtaas pa ng pondo na nakalaan para dito sa MyFIP because for them, it's like a violation of human dignity dahil parang binibigyan pa ng utang na loob from the politicians. Ano pong posisyon ng Malacanang? Ang plano po kasi dito ng DOH ay maiangat at maitaas po ang budget ng MyPIF dahil po ito ay para mas matugunan po yung zero balance billing sa LGUs. May mga hospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. So mukhang malabo po. Is it safe to say na malabo na i-veto ni Presidente ito like yung mga panawagan ni na Shelo Magno? Hindi po kasi dadaan sa mga politiko ang pondo na ito. Dediretso po ito sa local government units, sa LGU hospitals, at ang magpapatupad din po nito ay DOH. Pahabol lang po yung sa farm to market road kasi concern din po na ipinarating nila na baka mamaya yung farm to market road inilipat lang sa DA from DPWH but the corruption is still there unless maglagay ng mas matinding oversight. Paano po natin ma-ensure na hindi lang mauulit yung corruption issues doon sa flood control? Tandaan natin, sino po ba ang una nagsabi na gusto niyang maging maayos ang budget? Ang Pangulong Marcos Jr. Siya rin po ang nagpaimbestiga ng mga maanomalyang flood control projects at infrastructure. So ayaw niya pong maulit yung mga naganap nung nakaraan. Kaya ito po ang nais niya, maging maayos lahat ang transaksyon, maging bukas sa publiko. Kaya po nagkakaroon po tayo ng transparency portal at yan din po ang gagawin po ng DA. Ang programa pong ito ay pamumunuan po ng DA at ng LGU at pati po ang mga bidding po nito ay open po sa publiko para pakita po nila. Salamat po. Last question is from Ann Soberano, Bombora. Yusek, good afternoon. Just want to get a comment lang kung may comment si Presidente sa ginawang last-minute appeal ni DPWH Secretary Dizon sa BICAM kahapon. Hiling kasi niya na ibalik daw yung 54 billion na binawas sa budget ng agency. Ang reason po ay ang pagbaba ng construction materials sa price data. Alam po ba ito ni Presidente? Nakonsulta po ba siya ni Secretary Dizon? Opo, kung tutusin po, meron po kasing request na budget na po ang DPWH at nagkataon po na itong budget na po ito ay binawasan po sa Senado. So yun po ang hiling po ay hindi po matutupad at mai-implement yung halos 10,000 projects kapag binawasan pa po nila yung budget na hinihiling ng DPWH. Thank you, ma'am.